Ayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Share line ang nakaapekto sa eastern sections ng Northern at Central Luzon. Northeast monsoon naman o amihan ang nakaapekto sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, Intertropical Convergence naman, yung pong nakaapekto sa Southern Mindanao. Samantala, ang Eastern Samar at Leyte ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa Easterlisa. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ng dahil ho sa Easterlisa. Ang Palawan kasamang isla ng Kalayaan, Occidental Mindoro at Eastern Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagan Silangan hanggang Silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Silangan hanggang Hilagan Silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:46 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, sangguniang panlalawigan, kinabahala ang patuloy na iligal na pangingisda sa Malampayan Sound sa bayan ng Taytay. Super Radio, Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nababahala at ikinaalarma ng sangguniang palalawigan ang talamak na iligal na pangingisda sa tinaguraang Fishing Bowl of the Philippines, ang Malampayan Sound sa bayan ng Taytaya. Ayon kay First District Board Member Rosiler Pineda, nagkaroon ng overfishing at kumukonti na ang mga nakukuhang isda sa lugar. Napapadalas na rin ang mga illegal fishing gamit ang troll at pinapasok ng mga hindi rehistradong pangingisda. Anya, hindi na kaya ng Protected Area Management Board o PAMB at lokal na pamalaan na pangasiwaan ang pagprotekta ng Malampayan Sound na pinalilibutan ng 8 barangay. Samantala, nagkasundo naman ang Hunta Provincial na magsagawa ng Joint Committee hearing ng Peace and Order, Agriculture and Environment na gaganapin mismo sa lugar na malapit sa Malampayan Sound. Kabilang sa mga ipapatawag ang DENR, PAMB, BIFAR, Bantay Dagat, Office of Provincial Agriculturist at Municipal Agriculture Office. Layo nito na makabuo ng mga plano at solusyon para tuluyang masawata ang iligal na pangingisda at maprotektahan ang kabuhayan ng mga mamamayan sa lugar. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:48 na ho ng umaga. Mga kaibigan, kayo'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Samantala, si Mapag Balita, Sangguniang Bayan ng San Vicente, Palawan, inaprubahan ang pondo para sa pagkakaloob ng Service Recognition Incentive at Gratuity Pay sa mga kawani ng LGU. Super Radio, Local News. Detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Mayroon pong karagdagang balita,
Paso! Inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng San Vicente sa kanilang isinagawang ika-24 na regular na sesyon kahapon ang Appropriation Ordinance No. 18 Series of 2025 na nagbibigay daan sa pag-otorisa ng Supplemental Budget No. 15 na nagkakahalaga ng 11,991,000 pesos. Ang naturang pondo ay ilalaan para sa Service Recognition Incentives o SRI ng mga kwalipikadong opisyal at plantilla employees ng lokal na pamahalaan na tatanggap ng 20,000 piso bilang pagkilala sa kanilang patuloy na serbisyo at dedikasyon. Kasama rin sa ordinansa ang pagbibigay ng gratuity pay na nagkakahalaga ng 7,000 piso para sa mga kwalipikadong contract of service at job order workers. Isa sa gawa ang pamamahagi ng nasabing benepisyo alinsunod sa mga itinakdang kondisyon sa ilalim ng Administrative Order No. 39 at 40 Series of 2025 bilang pagsunod sa umiiral ng mga patakaran ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng ordinansang ito ay patuloy mo ng pinahahalagahan ng LGU ang mahalagang ambag ng mga kawalit na nagsisilbing katuwang sa maayos at tuloy-tuloy na paghahati ng serbisyo sa mamamayan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Twilight, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ang tamang oras, mga kaibigan, alas 5:50 na ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Punta naman ho natin yung pong aksidente naganap dyan po sa bayan po ng Aborlan. Pampasahirong shuttle van ang naaksidente sa Aborlan, Palawan. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Paso! Ng ilang sakay ng isang pampaserong shuttle van matapos maaksidente sa kabaan ng Barangay Iraan, Aborlan, Palawan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, patungo sa bayan ng Quezon, Palawan ang naturang shuttle van na may sakay na 10 pasahero. Saan palating umano sa lugar ay nagkaroon ng problema sa preno ng naturang van dahilan para mawala ng kontrol sa manobela ang driver nito na naging sanhi ng aksidente. Samantala, dinala naman sa Aborlan Medical Hospital ang mga biktima para naman sa kaukulang medikasyon. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Philippine Ports Authority, mga kapuso, nagsimula na ang pagpapatupad ng heightened alert sa lahat ng mga pantalan sa inaasahan dagsa ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Paso! Inanunsyo ng Philippine Ports Authority ang pinaigting na mga hakbang sa seguridad sa lahat ng mga pantalan na kontrolado at pinamamahalaan ng PPA sa buong bansa bilang paghahanda sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero at kargamento ngayong 2025 Christmas Holiday Rush na nagsimula noong December 15. Ayon sa PPA, inilagay ang seguridad ng mga pantalan sa heightened alert at may mahigpit na koordinasyon sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime at Force Multipliers kabilang ang mga security guards. Gayon din ang 24/7 na kahandaan ng mga X-ray machine at K9 units. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan at kaayusan at maayos sa daloy ng biyahero sa mga pantalan, lalo na't kaugalian ng mga Pinoy ang umuwi sa kanilang probinsya upang ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon. Samantala, hinihikayat ng PPA ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran ng pantalan, pagiging mapagmatsyag at agarang pag-uulat ng anumang kahinahinalang aktibidad, kabilang ang mga scammer na nagpapanggap bilang opisyal ng PPA o gumagamit ng pangalan at logo ng ahensya upang manlinlang ng publiko. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas. Itong minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Balikan ko natin si Super Kenneth Calumbres sa kanyang balita. Rank number 1 most wanted person sa kasong attempted murder
Arestado ng mga otoridad sa bayan ng San Vicente, Palawan. Super Radio Police Report. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan. Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Paso! Arestado ang isang lalaking kinilala sa alias na Ricky na itinuturing na top 1 most wanted person sa bayan ng San Vicente, Palawan. Isinagawa ang pag-aresto sa Sitio Landing, Barangay New Agutaya, San Vicente, Palawan ng pinagsanib ng puwersa ng San Vicente Municipal Police Station, Palawan Provincial Intelligence Unit at 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company. Ito ay naresto batay sa warrant of arrest para sa kanyang kinakaharap na kasong attempted murder na may inirekomend ng piyansang 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, dinala naman sa impila ng pulisya ang nabanggit na inaresto para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:55 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, malabo na raw may bigay ang social pension ng mga senior citizen sa bayan ng Magsaysay. Bagamat mayroon ng acting treasurer ng munisipyo. Ito naging pahayag ina Ginoong Janbert Sabran, ang program in charge ng DSWD para sa social pension ng mga senior citizen sa lalawigan ng Palawan. At ganun din ito ang naging reaksyon din ni Ginoong John Rod Moral, ang in charge ng social pension ng mga senior citizen sa rehiyon ng Mimaropa. Ayon kay Sabran at Moral, sa katunayan, anya sa susunod na linggo ay holidays na at balikan na ng pondo dahil magsasara na ang taon at malabo na raw may habol ang payout. Sa katunayan ng mga taga-regional office na magsasagawa sana ng payout ay bumalik na lamang sa regional office. Kaya anya pinapaubayan na umano nila sa Municipal Social Welfare and Development na Magsaysay kung kakayanin pa nila yung pagbabayad ng social pension bago ang Pasko at bagong taon. Dahil ang pondo naman umano ng social pension ng mga senior citizen ng Magsaysay ay na-download na rin sa pondo ng munisipyo. Hindi lang nakapag-payout agad ang mga taga-DSWD dahil nawala ng treasurer ng naturang munisipyo. Subalit ang kay Sabran, kung hindi makapag-payout ang mga senior citizen ng Magsaysa ngayong quarter, ay wala namang manong dapat ikabahan ang mga ito dahil pwede pa rin itong matanggap ang kanilang social pension at isasabay na lamang sa release ng first quarter ng susunod na taon. Ang problema, kung Marso, edi March pa rin sila. Di ba? First quarter, nako. Matagal-tagal na pag-aantay. Kaya hari naman, magawaan po ng paraan nila Ma'am Pilipina Natividad, nag-ating pong Social Welfare and Development Officer, yan po sa bayan po ng Magsaysay. Alas 5:57 na ho ng umaga. Mariing ipinahayag naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa kanyang Facebook page o sa Facebook page ng ahensya na hindi kailanman pahihintulutan ng kanyang kagawaran ng sinumang manlalamang o manghimasok sa cash aid na nakalaan para sa mga benepisyaryo nito. Sa katunayan, anya 14 na kaso na naisampa ng ahensya laban sa mga opisyal ng barangay na sangkot sa pang-aabuso sa cash assistance sa lungsod ng Iloilo. Sa panawagan ng kalihim, malinaw ang mensahe nito na ang pondo ay para sa mga tao, hindi para sa mga personal na interest ng ilang opisyal ng gobyerno o ng mga barangay officials. Sa katunayan, tinitiyak ng kagawaran ng proteksyon ng mga individual at pamilyang umaasa sa tulong ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD na hindi lang ito nagbibigay serbisyo, pinangangalagaan din ito ang karapatan, dignidad at tiwala ng publiko. Wala umanong sinuman ng higit sa batas at walang benepisyaryong maiiwan o dapat maabuso ng kahit sinuman. Ang panawagang ito ng kalihim ay magsilbing babala umano sa mga barangay officials
na nangungutong sa mga ayudang ibinibigay ng pamahalaan. Saglit lang ho mga